Tatlong beses Pangatlo na. na siya. Ang Pangatlo. unang schedule namin dito ay June 15. 15. Oo, June 15. Ilang taon na siya, ma'am? 11. 11. Pero normal naman siya, nagsasalita Normal siya. siya, oo. So hindi siya deaf and mute. Hindi. Kumbaga humina lang yung tahinga niya. Anong dahilan? Hindi ko alam eh. Ang sabi nung unang pa-check up ko, Hmm. may barada daw yung matigas. Yung tainga. So, yung may bara, ganyan. Parang ganyan. tutuloy, gano'n. Opo. Okay. So, hindi ko siya nadala noon kasi ang sabi niya, kailangan meron kang kasama may husband mo, makakawakan ka kasi papalambutin, tapos papalambutin. Tatanggalin. Eh, laging wala yung asawa ko. Sa EENT po yun. Opo. And then, nung lately na, dinala ulit namin siya sa sa ENT din. Mhm. Chinek niya, malinis naman yung Malinis. So walang bara. opo, tapos okay naman yung eardrum niya, wala naman siyang tama, ganyan-ganyan. So, chinek niya. Tapos, pinigyan niya kami ng ng antihistamine. Tsaka yung Antihistamine, nasal- para sa nasal allergy spray. po yun eh, no? Oo, kasi nga, sabi niya, tuwing umaga, napapansin niya na parang may sipon siya. Mm, So, parang okay. ang ano niya is, may bara na sipon yung inaano. Tainga. Oo. Actually, So, yun din yung sinasabi namin eh. So, yun yung 1 week yun, pero wala naman siyang changes. Hindi na namin siya nabalik kasi medyo meron kami mga pinuntahan. So, nalinis naman yung tainga, yung mga earwax, pero hindi nag-improve yung pangdinig. Okay. Hanggang sa nakita ng husband ko to kay Jessica. So, Okay. nag-away pa kami. Napanood yun sa Jessica Soho. Sabi niya, panoorin mo yan kasi may hindi signal ko dito. Okay. Ito, ang pinakawala naman, yung pala, nasa bandang gitna nung ano niya na yun. Program. Mahaba kasi. Opo, iba-iba pa. Oh, nasa dulo yata kami. Gitna, nasa gitna siya. Oo, gitna. Kasi marami siyang topic, masama-sama. So yun, sabi ko, sige, pa-appointment na ako, dalay mo na siya bukas. Bukas agad eh, apalit pa kasi yung alam niya. Taga-saan ba kayo? Bagugbong, North Caloocan. North Calo. Yung sa Apali ko, sa bahay ko po yan. Sabi niya, ang alam ko, kung bakit yun yung nakita ko, hindi, maraming ganyan. So siya, bali pangatlong punta nyo na po dito. Ano po yung napansin nyo nung mga, yung first, yung second? Yung Nag-improve naman ho ba? Yung first kasi, sabi niya sa akin, parang may naririnig siya pagka medyo may distance. Okay. Pag malapit, parang siguro yung parang nagbabounce yung sounds. Kumbaga, at least meron na. Oo. Hindi kagaya dati, wala. Okay, so parang nag-improve naman. Tinaturn niya kasi yung kabilang side ng tenga niya, parang nakakarinig. Okay. So, ayun. Yun yung kaya sabi ko, idiretso natin yung hanggang sa mawala yun. O kasi kung wala ka namang nakitang improvement, hindi mo naman ibabalik dito siya, no? So kumbaga nag-improve siya nung una, tapos pati nung pangalawa meron kahit pa paano. Sige. Kasi nung huling sabi ni Kuya, parang mayroon pa siyang matigas dito. So, sabi niya, ika-second week na rin mo. Kaya lang di ba? Iwasan mo po ma'am na na pakainin siya ng matatamis. Matamis. Kasi tama po yung yung observation ng EENT, ganun din naman po yung sinasabi namin ang nakakaapekto sa pangdinig, sipon. Oh. Wala hong pwedeng pumunta dyan, kundi sipon. Sipon lang. Pag matindi yung sipon natin, di ba nabibingi tayo? Minsan umugong pa yung tenga natin. Minsan naririnig niya yung sarili niya. Ayun. Sipon po yun Ngayon, ang nakakakos ng sipon, ng mucus, usually mga sweets, matatamis. Sugar in any form, whether it is glucose, whether it is fructose, it is all mucus forming. So, avoid sweets, avoid sugar. Yun po yung makaka-apekto dyan. Medyo talagang kasi ako personally, no sugar. Kaya lang may time na pag syempre nakikrave siguro kasi the biscuit. Limitahan. Ma'am, lalo yung mga biscuit na, yung may palaman sa gitna, napakatindi nun. Oo. Ay, lalo mga bata, pag kumain yan 1 week lang, antibiotic na
Kasi ang tindi ng sugar. Ay, ko kung anong klaseng sugar yung nilalagay doon. Matindi yan. Tapos soft drinks, ice cream, milk tea. Yan yung mga ano ng mga bata ngayon eh. Kasi in-explain ko yun sa kanila eh. Ang milk tea kaysa masarap, sobrang taas na sugar. Painumin ko kaya kayo ng tea. Ginaganon ko. Ice cream, di ba? Soft drinks. So, Eh, yun. ako lang, last month lang, nadalay ko ng soft drinks eh. Na-pneumonia ako. Ang kapal ng plema ko dahil sa soft drinks. Sige, sana mag-improve siya ng mag-improve. No? Kasi ma'am, kahit anong adjustment ang gawin namin dito, kung hindi siya nawawala ng sipon, pabalik-balik lang po tayo. Ganun. Walang ibang pwedeng pumunta dyan sa inner ear kundi sipon. Kasi ang ano niya, na-observean ko sa kanya, maganon siya, parang may Plema. Plema yun, plema so, yun. at least lumalabas. Yun nga, avoid sugar, avoid sweets, pero hydrate, maraming tubig po, ano? Yan. Kasi kesa naman sa lubak siyang hindi normal. Yun nga eh. Kawawa naman siya. Kaya madami siya sa yan. Sige. Sakit. Ano mo yan? 11 years old. Pero malaki siya sa edad niya, ha? Yung ibang 11 dito, ano eh. Actually, maliit siya eh. May Maliit. kakambal siya. Hindi ko po Kambal. Kasi yung kakambal niya halos matangkad na sa akin. Talaga? Identical sila o fraternal lang? Yung may kambal din ako eh. Ay, ganun. Ano lang, 3 years old pa lang po. Ano rin, Yung nasa profile mo. sa picture, oh. Naisip ko nga, kapag siguro to. Kambal, pero hindi magkamukha, ano? Ganun din sila po. Totally different person. Yung isa kulot, ito straight ang hair. Galing. Sa maitim, yan, puti, konti. Iba ugali. Iba, magkaiba sila. Iba, anak ko rin, iba ugali, iba itsura. Sa school, hindi sila magkasama sa section. Kasi yung ito medyo may pagka-stricto. Na-stress siya sa kambal niya. Ganun. Oo, lagi siyang taga-saway. Pinag-iwalay ko sila ng section. Sige, so nung unang session nyo, nag-improve naman. Nung pangalawa, mas nag-improve. Sige. Yun nga, kasi hindi naman po natin kaya ng isang session mo eh, no? Depende rin po kasi sa kaso. Sana, kada punta rito mag-improve. Okay, sige. Salamat sa Diyos. 11 years old. Ano pangalan niya? Alexander. Alexander. Taga Caloocan, no? Okay, taga Bagumbong, Caloocan. Okay, sige. Salamat sa Diyos po. Salamat sa Diyos. Third session ni Alexander.